Holy Spirit, come. We ask that you move in this place. Ikaw ang bida dito sa lugar na to. So move as you will. Move as you please. And we believe that we will be moved by you. This we pray and claim in Jesus' name. Amen. Amen. Let the Holy Spirit speak to you today. Yung topic natin ito, pero yung sasabihin niya sa iyo, ito. Ay, ilang beses na yan. Maraming beses na nangyayari na lalapit sa akin yung tao at sasabihin, brother, grabe, kinausap ako ni Lord. Ganon. Sa talk mo. Ganyan. So ako naman parang, ano sinabi ni Lord? Tapos may sinabi siya. Tapos ako naman, praise God. Pagtalikod niya sa loob-loob ko, wala kong sinabing ganon. Wala talaga. Pero si Lord yung kumakausap. It's the movement of the Holy Spirit. I will preach God's Word, but the Word of God is brought to you by the Holy Spirit. It is His movement. Kaya, don't listen only to me. Listen to the Holy Spirit. Para pag uwi nyo, may dala-dala kayong salita ng Diyos. Ha? Huwag ho kayong uuwi dito na hindi ninyo dala ang salita ng Diyos. Huwag kayong uuwi dito na ang dala nyo lang ay siomay. Ha? Tinitake out nyo, nawawalan yung second session ng siomay. Ha? Dalhin nyo ang salita ng Diyos. Bring home also His miracles. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, bring home a miracle. Let's pray our favorite prayer. Everybody, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. This is what we are going to talk about today, verse by verse. This picture. Kita niyo? Grabe, no? Tingnan niyo mabuti. Sino yang may hawak ng whip na yan? Anong Samson? Ha? That is Jesus. The title of this thing that happened, not only found in the Gospel of John, this is found in all the Gospels. Dun sa apat na Matthew, Mark, Luke, and John Gospels, nandyan yan. The cleansing of the temple. Iba lang yung time frame. Yung cleansing of the temple kay Matthew, Mark, and Luke happened at the end of the life of Jesus. Kay John, sa umpisa. After wedding at Cana, Jesus was cleansing the temple already. Kaya ang tanong nyo, ano yung tamang oras? Kay Matthew, Mark, Luke, not kay John. Because for John, the Gospel of John, the writer John, he is not so much into the chronology of what happened. Ang point ni John, Jesus is the Son of God. Yun ang point niya. Kaya lahat ng ginagawa niya ay dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kaya Jesus here cleansed the temple at the beginning of His ministry. So let us read in John chapter 2, verses 13 to 22. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. So Jesus went to Jerusalem. In the temple area,
he saw merchants selling cattle, sheep, and doves for sacrifices. Sabi nyo nga, merchants. He also saw dealers at tables. Sabi nyo nga, dealers. Kala nyo, dealer sa baraha, di ba? Pero mamaya makikita nyo kung ano yung dinideal nila. Exchanging foreign money. Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the temple. He drove out the sheep and the cattle, scattered the money changers' coins over the floor, and turned over their tables. Then going over to the people who sold doves, sabi nyo nga, doves, he told them, "Get these things out of here. Stop turning my Father's house into a marketplace." Then his disciples remembered this prophecy from the scriptures. Passion for God's house will consume me. But the Jewish leaders demanded, "What are you doing? If God gave you authority to do this, show us a miraculous sign to prove it." "All right," Jesus replied, "destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up." Sabihin nyo nga, destroy this temple. Sabihin nyo nga, in 3 days, I will raise it up. "What?" they exclaimed. "It has taken 46 years to build this temple, and you can rebuild it in 3 days? But when Jesus said this temple, he meant his own body. After he was raised from the dead, his disciples remembered he had said this, and they believed both the scriptures and what Jesus has said. One big message of this talk is this: Jesus burns with love for you. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, speak to me today. Cleanse me from anything that is ruining my life. Makialam ka na, Panginoon, sa aking buhay. Speak to me. I will move. I will do what you say. And I believe I will bring home today your miracles in your name. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. As you sit down, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you look fresh today. It was nearly time for the Passover celebration. So Jesus went to Jerusalem. Ayan, pag-uusapan natin yan. According to the Jewish belief, the temple in Jerusalem was the only place on earth that where sins could be atoned for. Kung gusto mong bumawi sa kasalanan mo dahil nahihiya ka kay Lord, for them, you need to go to the temple. Doon ka. So every year, all Jews would come down to Jerusalem or go up to Jerusalem for the Passover festival to offer atonement. Ano yung pambayad ng kasalanan? Animal sacrifices. Kaya napakadami ng mga hayop doon na binibenta para pambayad sa kasalanan. Yun ang kanilang kultura, ha? And then, it says, in the temple area, he saw merchants selling cattle, sheep, doves for sacrifices. Why were there merchants? Ganito yan. Kung ikaw ay nakatira sa malayo sa Jerusalem, alangan namang magdala ka ng hayop mo na inalagaan mo, pabiyahe ka ng malayo. Pagdating doon, yun ang iaalay. So sila, wag na, una, hassle. Sino sa inyo may mga aso? Taas ang kamay, may mga aso. Dinadala niyo ba sa mall? Yes, di ba? Okay, masarap, di ba? Kaya lang pag dumumi, hassle eh. Di ba? Kailangan kang maglinis. Buti na lang ako, may aso ako, pero yeah, we bring our dog to the mall, pero we have yaya, you know. We're rich, you know that, no? Sila, imagine mo, dadalin mo, tapos ito malungkot. Pagdating sa templo, alam mo sabi ng mga pare, hindi yan pwede.
What? Ang layo ng binyahe ko, 3 days, tapos hindi pwede. Bakit? Madumi. Madumi. So sila, wag na lang tayo magdala. Doon na lang tayo bumili. Okay? Naintindihan nyo? Bakit ang daming mga tindahan dyan? Bakit? Kasi yung mga pare, meron silang pre-approved. Sabi nyo nga, pre-approved. Pre-approved animals. Sino sa inyo, yung mga anak ninyo, may mga boyfriend at girlfriend? Taas ng kamay. Huwag kayo mahiya. Taas ng kamay. Gusto ko makita. Ayan. Pre-approved nyo na ba yon sila? Ha? Di ba? Kaya yung mga young people here, kung meron nandiligaw sa inyo at gusto nyo na, pinapa-pre-approve yan sa magulang. Hindi yung darating na lang sa bahay, boyfriend ko po, patay. Ha? Paano naging boyfriend yan? Sa kaniligawan? Pre-approve. Yung mga hayop, pre-approve. Dito kayo bumili. Kasi pre-approve na ito. Walang blemish. They are acceptable. So everybody was forced to buy the pre-approved animals sealed by the high priest. Bakit kaya? Ha! Sa Tagalog, may kickback sila. Tagalog ba yun? May kickback. Di ba? So, it says, he also saw, may nakita rin si Jesus, dealers at tables exchanging foreign monies. Bakit may mga money changers? Yan. You know, Jews were required a temple tax. Pag ikaw ay pupunta sa temple, doon sa Passover, magbibigay ka ng half shekel. Sabi nyo nga, half shekel. Half shekel is $5 today. So imagine mo, yun ang ibibigay mo. Magkano ang $5 sa pesos? 600. Tama ba? 300. 300 pesos. Magbabayad ka ng 300. However, sabi nyo nga, however, ang dala mong pera ay yung perang pamamalakad na kumakalat dito sa lugar na to. Ano yan? Roman money or Greek money, ganyan. Tingnan nyo, ito yung itsura ng coins. Sino nandyan? Emperor. Yung hari dati. Ayaw yan sa simbahan. Hindi yan pwede. Hindi ginagamit yan sa simbahan. May sarili tayong pera. Naintindihan nyo? May pre-approved na mga hayop, meron din mga pera na hindi pwede. Ito lang. Tapos, kailangan ka magpapalit. Nako, pag nagpapalit ka, ang laki ng porsyento. Kung 2 ang pinapalit mo, kung 3 ang binigay mo, 2 lang ang ibabalik sa iyo. Lugi ka. Highway robbery. Parang ganito. Ewan ko, nilaro nyo na ba yan sa mga maliliit na bata na gusto nyong isahan? O yung mga pamangkin nyo, kapatid nyo na maliit, yung bata pa kayo? Yung maghahati kayo ng pera, o hati tayo, pamasko ni Ninong, ha, ni Tita, hati tayo daw dito sa 1,000, o 2,000, tago 100, o 1 for you, 2 for me, 3 for you, 4 for me. Naintindihan nyo? 5 for you, 6 for me. O pantay tayo, ha? Highway robbery. In all these, the religious leaders had their cut. May kita sila sa lahat. So, naintindihan nyo na? Kaya si Lord, ano to? So, Jesus made a whip from some ropes and chased them all out of the temple. He drove out the sheep, cattle, scattered the money changers over the floor, coins over the floor, and turned over their tables. Galit si Lord. Galit. Jesus got angry. Hindi pa kayo nanilito ng konti? Di ba pag tinignan niyo si Lord, parang ang bait-bait niya. Tama ba? Sino rito pag tinignan, pag ang concept mo kay Lord mabait, taas ang kamay, huwag kayo mahiya. Di ba? Pag tinignan mo si Jesus, parang kasing bait niya si Brother Arun. Di ba? Ay, talaga, dito, galit si Lord, no? Kaya itong pinili kong picture, eh. Humanap talaga ako sa online na talagang ganda ng forma, oh. Talagang mahampasin kayo.
The same sweet Jesus who is meek and mild got mad. He did. Tanong ko sa inyo, nagalit na ba kayo? Yung nawala yung karakter mo, diba? Alam nyo, ayon sa eksperto sa Harvard University, 98% daw ng mga taong bumabait, yung hindi na madaling magalit, ay maiitim ang kilikili. Ha? So yung mahal mong yan, pag kunyari nakakainis yung sitwasyon, tapos hindi na nagagalit, ay, sabihan mo siya, "Hoy, umiitim na kilikili mo." Ha? Ganyan. Grabe. Ano pa? Kapag daw galit sa iyo ang minamahal mo, at ayaw tumigil, at sumbat ng sumbat sa iyo, huwag ka daw magagalit. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang magagalit. Ulitin ko ha, pag yung mahal mo sa buhay, galit na galit sa iyo, pinapagalitan ka, huwag kang magagalit. Huwag kang sumabay. Ano daw gagawin mo? Yakapin mo siya at ibulong mo sa kanya ang mga salitang ito. Ang ingay mo, ilalagay kita sa sako. Ha? Huwag niyo ako masyadong paniwalaan, binibiro ko lang kayo. So huwag kayong maniwala doon sa itim na kilikili, ha? Baka mamaya. Jesus got angry, but the question is this. Did Jesus acted so out of character? Talaga, ha? Di ba ang bait mo? God is love, di ba? Ang malabo nun yung magkadikit. Yung, mahal kayo ni Lord. Biglang, tumigil ka, ang ingay mo. Di ba? Ang labo. Naalala ko yung kaibigan ko, nagbibigay siya retreat sa mga students. Kinikwento niya sa akin to. Mga students, alam mo niyo naman ang mga students. Sino nakapag-retreat na sa inyo nung kayo nag-aaral? Eh? Di ba? Mga magkakaklase. Siya, retreat master. So, ang ginawa niya, magdadasal tayo, ha? O, pikit ang mata. Retreat may background music pa. Nagdadasal siya, Lord, nandito ka. Tapos, yung isang grupong mga bata doon, tumatawa. Yung nagkikilitian. Lahat nakapikit. Ito mga nakadilat. Siya naman, tingnan niyo ako ha. Ganito siya, Lord, nandito ka. At mahal na mahal mo kami. Tapos alam mo, tinuro niya yung magugulong bata. Napatingin sa kanya. Mahal na mahal mo kami, Lord. At dahil dyan, niligtas mo kami sa kasalanan. Ganon. Labo, di ba? So yung mga bata daw, pikit daw bigla. No? Nakakalito. Bakit ang bait mo, tapos galit ka? But here is the gravity of Jesus' action so that you will understand. The temple was everything for the Jews. It was their economic center. It was their political center. It was their religious center. But more than this, it was seen as the very dwelling place of God on earth. Sobrang banal na banal yan. It was like Garden of Eden reimagined. People would come to the temple and they believed they came to the very presence of the living God. Andito ang Diyos. Doon nagwala si Jesus. Tapos ito yung karugtong. Going over to the people who sold doves. Ito na. Who sold doves? Bakit pati yung mga kalapati na tahimik, ginulo ni Jesus? Ito ang sagot. Doves were the offerings of the poor. Wala silang pambili ng mga lamb. Mahal yan eh. Yung mga kalapati na lang. Tingnan mo yung katabi mo. Ano kayang iaalay niyan kung Hudyo yan? Kalapati o mga tupa? Okay. Pag mahirap, kalapati na lang. Kaya lang, sabihin nyo, kaya lang. Pag bumili sila ng kalapati, mahirap na sila, 15 times ang gastos. Napakamahal naman na kalapati. Imagine mo, bumili ka ng kalapati. Alam nyo ako, naku, nung bata ako, buhay pa tatay ko, we have 94 kalapati in the bahay. So na-imagine nyo na yung mga ipot doon sa mga bintana. Galit na galit ang nanay ko. Ang dami-daming kalapate.
Pero grabe ang kalapate. 94, kung rumonda yan dun sa bahay namin, lumilipad, sarap, pakinggan, tingnan, wow, 94 kalapate. Magkano ang isang kalapate? Mura lang yan. Times 15 mo bibilin. Lalong umihirap yung mga mahihirap. Sa Tagalog, binubudol na sila. Sino ritong nabudol na? Kay mahiya. Anong feeling nyo? Kainis, di ba? Nabudol ka. Naalala ko yung isang lalaki, naglalakad sa mall, may nag-aalok sa kanya. Sir, free taste po. Free taste. Ito, tuna, free taste. Kuha naman siya. Pagkagat niya, ano ba yan? Panis! Panis tong tuna mo. Sabi nung nagtitinda, panis po yan. Kung hindi ho kayo bibili ng ref na tinitinda ko. Ha? Budol na budol, di ba? That is why Jesus got angry. As much as Jesus is compassionate, tandaan nyo Jesus is also just. Gusto niya fair. And He will not sit watching the poor be mistreated by those abusing their power. And this is the truth. Look at the screen. Jesus was defending the poor who could no longer experience the mercy of God in that sacred place. Kaya nga, Jesus' anger comes from His broken heart for the oppressed. Mahirap na, pinahihirapan pa. Ulitin ko hindi ho masama mag-business at maging mayaman. Tingnan niyo ako hindi ho masama na maging mayaman. Kasi kung masama maging mayaman, masama pala ako. Hindi masama maging mayaman. Just not at the expense of the poor, please. Merong mga mayayaman, ganito ang ulam. Tingnan niyo. Grabe. Isang ang LV, naks, lumpia. Yaman, di ba? Yung may hirap naman, ito ang dessert. Tingnan nyo mabuti, ispatan nyo. Baka ikaw yan. Nag-uuwi ng siomay. Galing dito. Nilalagay sa Ferrero box. Jesus, or just like Jesus, we ought, tayo rin dapat, to get angry at things that break the heart of God and break the lives of others. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, he who is not angry when there is just cause for anger is immoral. Grabe. Grabe, no? When you read the Bible, eto na, you also need to consider the places where anything is happening. Kailangan yung pag nagbabasa kayo ng Biblia, titingnan nyo yung lugar. Kasi yung lugar, may sinasabi din. Kaya, we bring pilgrims to Holy Land, to Europe, so that you will not just experience reading it, you will see it as it is. Kaya yung mga sumama na sa akin sa Holy Land, o mga nakapunta na, kita nyo, nung binabasa nyo yung Biblia, iba na yung tingin nyo. Oo nga. Kaya pala, ito pala yan. Let me explain. Bakit lalong galit na galit si Lord? Where the temple scene happened is here. It happened in the court of the Gentiles. Yan ang itsura. Ano yung court of the Gentiles? The temple complex included a huge outer courtyard known as the court of Gentiles. Ito po ay lugar ng mga non-Jews para makalapit kay Lord. Hindi kami Hudyo Wala kaming dugong Hudyo. Tayong lahat, walang dugong Hudyo. Doon tayo sasamba sa Diyos. It was their area. It was the one place where the Gentiles had the opportunity to come close to God. But this was also the place where the corrupt market was set up. Naintindihan niyo? So kung Gentile ka, hindi ka makapagdasal. Ang ingay, ang baho, ang gulo. So, si Lord, paano lalapit yung mga tao sa akin? Ginawa niyong bentahan yan. Jesus was angry because their corruption robbed the Gentiles the opportunity to grow closer to God.
Kaya, can I see the hands of parents here? Parents, can I see the hands? I would like to honor you. Can we give a big hands to all the parents here? Hi, thank you so much for bringing your family here. Maraming salamat. At dinadala nyo ang mga anak ninyo palapit sa Diyos. Kayo yung kabaliktaran nung marketplace na imbis na sila yung, alisin natin yan kasi hindi makakasamba yung iba. Kayo, pumunta tayo, mga anak, halika na, samba tayo. Lalo na ang mga tatay. The fathers who are here, I really honor you. Kasi alam niyo, pag ang nanay ang magsabi, punta tayo sa feast, ay opo, takot lahat eh. Pero pag ang tatay, punta tayo ng feast, lahat. Ha? Punta tayo? Takanta ka eh. Tapos pupunta. Bakit? Kasi iba yung ibig sabihin. So let me dive to our situation today. When God looks into your heart, will He find a temple or a marketplace? Will God find a temple or a marketplace? Will He see our hearts worshiping Him or pursuing other gods? Ano yung mga kalabanan ni Lord sa iyong puso? Na minsan, itong mga kalaban ni Lord, they are invading the sacred space of our soul. Remember, Jesus comes to rid His temple of our false God. Ang bida na yung pera, hindi na ang presensya ng Diyos. Itong buong linggong ito, sino ang bida sa buhay niyo? Ang salapi ba? Kapangyarihan? O kung anuman? O ang Diyos? Let's ask that question to ourselves, okay? And then we continue. Then His disciples remember this prophecy from Scriptures. Passion for God's house will consume me. This is found in Psalms. In Psalm 68 verse 9. Where the psalmist, yung nagsulat, yung kumanta, was calling out to God to save him from his wounds that he is suffering. But this psalm ended in a promise that God will save them. So si John, gusto niyang ituro sa mga magbabasa, si Jesus yon yung pinako sa krus. Consumed Him on the cross to save us. So ito'y binabalikan niya kasi sinulat niya to matagal na eh. But the Jewish leaders demanded, what are you doing? If God gave you authority to do this, show us a miraculous sign to prove it. Ang tanong nila kay Lord, sino ka para gawin mo to? Di ba? Daming tao, wala namang gumagawa. Sino ka para gawin mo to? They are asking them, Jesus, proof of authority, why you did this. So Jesus replied, nako, tingnan niyo reply. All right, Jesus replied, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Ito ang gusto kong pag-isipan niyo. Di ba kayo nalito? Nililinis ni Lord yung templo. Tapos yung tinanong siya, ba't mo nililinis? Anong sagot niya? Kasi sisirain ko ito. Ano? Di ba? Nililinis mo para sirain mo. Ano yun? Ano yun? After cleansing it, you will destroy it. Jesus was claiming that He could raise up the temple in 3 days. It confused everybody. Kahit si John, yung nandun si John siguro, yung apostle ni Jesus, litong-lito din siya eh. Everybody was confused. In 3 days? 46 years to ginawa. Paano mo Hindi na maintindihan. But after that, they got it. The 3 days was when Jesus died and He rose again. Kaya ito yung susunod, no? He meant His own body. After He was raised from the dead, His disciples remembered He had said this. The temple, my dear friends, is a building. But when Jesus came, the temple now is the body of Jesus. Jesus is not merely cleansing the temple. He is replacing now the temple, fulfilling the purpose of the temple. Ano ba ang purpose ng templo? Para mapalapit ka kay Lord. Kaya sabi niya, ako na to. Dumating na ako. Ako na ang lumapit. Jesus now is the new temple. Jesus now is the new sacrifice. So that is how we read the cleansing of the temple.
Now let me go to our lives. Let's all stand. Pakinggan niyo itong mabuti, ha? Ilalapat ko sa araw-araw nating buhay. Ano itong ginagawa ni Jesus sa templo? Alam niyo, may mga nagtatanong sa akin, sabi nila, bakit nung lumapit ako kay Lord, parang nagka-problema pa ako? Baka isa ka dyan, ha? Sa mga nag-iisip na yan. Nung lumapit ako kay Lord, bakit nagka-aberya pa yung buhay ko? You know why? Because when you let Jesus enter your life, He's going to do this. He will renovate your life. Sabi mo nga yan sa dalawa mong katabi, sabi mo, He will renovate your life. Dali, He will renovate your life. Yan. He will renovate your life. Sino sa inyo nagpa-renovate na ng bahay? Taas nga ng kamay. Di ba? Parang papa-renovate. Naku, naalala ko yan. May mga kilala akong ganyan eh. Papapintura lang tayo. Yung gate. Sus, gate. Pag pintura ng gate, parang hindi bagay. Yung bahay na. Mamaya yung bahay na, pininturahan. Pagpasok sa loob, parang hindi rin maganda. Pinturahan na rin yung loob. Lahat na. Mamaya, kung ano-ano na. Pero ang renovation, ay, abala. Maingay. Masyadong Di ba? Yan ang renovation eh. Ganon din si Lord. Pagpasok sa buhay mo, magre-renovate yan. Kaya minsan, parang, ano nangyayari dito? Bakit biglang, ano to? You know what He will do? When He enters your life, doon sa sala ng buhay mo, may makikita siyang pader. May pader. Na kitang-kita niya yan. Ikaw, ang tagal mo nang okay na sa iyo yung ganong kaliit yung sala mo. Kaya lang si Lord sabi niya, sayang, gibain nga natin tong pader na to. At nako, gigibain niya yan. At habang ginigiba niya, ang ingay niyan, ang alikabok. So ikaw, parang ano nangyayari? Ginigiba niya. Pero pag nagiba na, magugulat ka, ang laki pala ng sala ko. Ang laki pala dito. You feel more free. Bakit? Ang laki. Because He destroyed the wall of bitterness in your life. Ang sumisikip ng buhay mo, sinisira na niya yung unforgiveness mo. Yung sinabi mo, itong mga biyenang ko, hindi ko na yan pupuntahan pag Pasko. Tapos attend ka dito sa feast. Kinakausap ka ni Lord. Lahat ng makita mo, in-laws, lahat na lang. No? Talagang sinasabi ni Lord sa'yo, patawarin mo sila. And then, giniba ni Lord yon. Punta ka ngayon sa Christmas party ninyo. Nako, na-miss mo yung luto ng mother-in-law mo. Tapos sabi mo, ang sarap pala. Giniba ni Lord yun. Nanggigiba siya. Meron pa, may mga sisipain siya paalis sa buhay mo. Bakit? Hindi na kasi bagay sa'yo. Kaya akala mo, ba't ganun? Nung sumunod ako kay Lord, parang naano yung ano ko. May nililinis si Lord. Nire-renovate niya ang buhay mo. Ang tanong, papayag ka ba? Sino rito ang papayag? Taas ang kamay, kahit nakapikit kayo. Kahit na, Lord. Ulitin ko, pag tinaas mo kamay mo, magugulo ka ng konti, Tiisin mo lang. Give Him time to do it. Give God the chance to do what He can do in your life. Ay nako, pag na-renovate na niya yung buhay mo, nako, magugulat ka, payapa. Tahimik. Kaya ko na. Kahit anong bagyong dumating, kaya ko to. Bakit? Ni-renovate ng Diyos ang bahay ng buhay mo. Please allow Him. That is what cleansing of the temple is in our lives every day. Marami pang kailangan alisin at linisin ng Diyos sa ating mga buhay. Kasama ako dyan. Payagan mo lang. Let Him. Close your eyes, bow down your head. God is here. He brought you here because He wants to clean and cleanse anything in your life na hindi na bagay sa iyo. Payagan mo, Lord, nandito kami, nakinig sa iyo.
Pinapayagan na kita, Panginoon. Ikaw na. Cleanse my life, O Lord. Put down walls. Renovate my heart. Do as you please. Kung anong nais mo, Panginoon. Kung manggigiba ka ng mga ugali kung di maganda, gibain mo na, Panginoon. Gibain mo rin yung mga kalungkutan ko na ang tagal ko nang niyayakap. Mga maling pag-iisip. Gibain mo ito sa akin, Panginoon. Para ako'y tunay na maging malaya. Free me today. Cleanse me, O God. I allow you. Because you love me so much, I will say yes to you. Brothers and sisters, Jesus is burning love for you. Grabe ang pag-ibig niya sa iyo. He burns with love for you. Let His burning love cleanse you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. Blessed be your name. Hallelujah. Let the Lord touch you today. He is here. He cares for you.